Minomonitor tayo na low pressure area at ito ay nasa 130 kilometers east-northeast ng Borongan City, Eastern Samar. Meron tayong dalawang senaryo patungkol dito sa low pressure area na ating minomonitor. Yung unang senaryo ay magmumove ito pa northwest, babaybayin niya yung east coast ng Eastern Visayas, ganun din sa Bicol region, and then dito sa Central Luzon siya magkocross papunta dito sa West Philippine Sea. At yung pangalawang senaryo naman natin ay dito sa Eastern Visayas, papasok na siya at dito siya magbabaybayin niya yung Southern Luzon bago siya makarating dito sa Western Visayas. Yung development nitong low pressure area na ating minomonitor ay nananatiling mababa. Dahil may interaction ito sa kalupaan, ay mas nagiging hindi favorable o mas nagiging mababa yung tsansa na makakuha ito ng enerhiya para mas mag-develop pa. Pero nakikita din natin na kapag nandito na siya sa West Philippine Sea, ay mas tataas na yung tsansa niya na mag-develop sa isang ganap na bagyo o tropical depression. At kapag naging bagyo na nga po ito, at ito ay tatawagin natin na si Bagyong Jacinto. Samantala, dahil din sa low pressure area na ito, ay malaking bahagi ng ating bansa yung magiging maulap at may mataas na tsansa ng mga pagulan. Kasama dyan, yung Visayas, Bicol region, malaking bahagi ng Luzon, except lang dito sa Ilocos region. So, ibig pong sabihin, ay yung dadalhin nito na mga pag-ulan sa atin ay nakapaloob. Ibig sabihin, ay mataas pa rin tsansa ng pag-ulan natin. At dahil dyan ay may nakataas tayo na weather advisory na ipapakita natin sa susunod na slide. Samantala, yung southwest monsoon o yung habagat ay nakaka-apekto pa rin sa ating bansa at nakafocus yan dito sa western part ng Visayas at ganun din naman sa western part ng Mindanao kasama yung Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao at sa Soc-Sargen. Kaya mataas din yung tsansa ng pag-ulan natin doon sa mga nabanggit na lugar.